Paano nga ba makakapag-send ang mga verified ang ShopeePay papunta sa GCash? Alamin natin. So ito na nga, dahil nga na-verified na yung ShopeePay ko, ay ito na ang chance para kunin ko yung natitira kong pera sa ShopeePay. Yung pera ko nga pala dito ay galing sa refund dahil hindi na pinadala ng seller yung in-order ko. So ito, kung makikita nyo dito, ang laman na lang ng ShopeePay ko ay 481. Dahil nga binawasan ko na rin at bumili na lang din ako dito sa Shopee, kaya ito na lang yung natira. So ito na lang yung na-transfer ko sa GCash. So, ang dapat nyong gawin ay i-click itong send money. After nyo maklik itong send money, ay mapupunta kayo dito. Yan, kung makikita nyo, meron diyang contacts, bank account. Pero yung i-click natin is itong e-wallet. After natin maklik itong e-wallet, mapupunta na tayo dito. So, tandaan nyo lang na dapat lahat ng ilalagay nyo dito ay correct. Kasi nga kapag once na magkamali kayo ay wala nang magagawa at hindi na yun mababalik sa inyo. Ang una ninyong fill upan ay itong full name. Name at surname, kung wala namang middle name is okay lang. Akin kasi hindi ko na nilagyan ng middle name. Yung nilagay ko na lang is yung name tsaka yung surname. Tapos next naman natin yung e-wallet. So pipili lang tayo dito sa mga choices. Which is kung itong GCash ba, GrabPay, PayMaya, NanaPay, meron ding Bayad Center, SPH, iRemit, OneCash, pwede rin, Lazada Wallet, at marami pang iba. Dahil nga GCash ang video na ito, ang isa-select ko ay GCash. So ang next naman ay ang phone number. So dito dapat i-make sure nyo rin na tama yung ilalagay nyong number. Bago nyo pindutin itong next, sa may baba, ay i-make sure nyo muna, double check nyo, triple check ninyo kung tama yung mga details na nakalagay dito. Dahil nga kagaya ng sabi ko kanina, kapag once na mali kayo miski isa lang number, mababaliwala ito. Tapos i-click na natin yung next. Tapos dito ilalagay nyo na yung amount. So dito walang nakalagay kung ilan yung or kung magkano yung service charge nila. Pero sa akin kasi sa Word 400, ang service charge nila is 15 pesos. Kala ko nga rin itry yung Word 2,000 kung magkano yung magiging service charge nila. Kaso hindi nga pala pwede kasi nga wala akong enough na balance dito sa ShopeePay. Tapos tinry ko rin na Word 450 pero same pa rin yung admin fee nila which is 15 pesos. Puro pag mataas yung amount is mas mataas din yung charge nila. So yun nga, okay na ako sa 400 pesos kaya clinic ko na yung next. Tapos kinonfirm ko lang ulit yung transaction ko kung tama ba lahat. Nung na-confirm ko na okay na is clinic ko na yung send money now. Tapos in-enter ko yung PIN ko sa ShopeePay. Nung okay na, ayan may na-receive akong resibo at meron din yung transaction details dito mismo sa ShopeePay. Tapos pagtingin ko may nag-notification agad na meron na nga akong na-receive na 400 pesos galing sa ShopeePay. So yun nga, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun na.